Bali, yung pong nilalaman ng aking complaint kay Congressman Dong sa Ombudsman, yun yung flood control project niya dito sa Mexico, Pampanga. Yun yung 611.57 million pesos. Yun po yung idinimanda ko po laban sa kanya, sa kanyang pamilya. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po uli si Sasrogano Sasot, ang inyong favorite American colony traitor. Nagbabalik! Eto na po, ayan, hintayin po natin ang mga kaeksenahan at pabalik-balik tayo at naghahanap tayo ng magandang koneksyon sa buhay. Alam niyo naman po guys, no? Hindi naman kasi allowed ang Facebook dito sa China. So, hindi pa, so humahanap tayo ng paraan para makapag-live at baka maging illegal na ako, lalo na tayo ay minamanmanan daw ng National Security Council. So, hintayin po natin si Joey. Si Joey na ating co-host. Si Joey po ay ang ating biological woman co-host. So, shout out muna sa mga nasa Dubai, Singapore, saan pa? O yung mga nanggaling, no? Mga nanggaling sa live ni Madam Trixie. Ang pambansang pangpakalma. Ayan. Diba? Trixie Angeles, ang pambansang pangpakalma. Ayan. Ganun Ayan. dapat. Ang linis na. Ang linis na ng connection. Alam mo kung bakit malinis ang connection? Bakit? Nakatulog daw si Jonathan. Tulog na daw siya ulit. Kasi kanina naalimpungatan, girl. Inon yung kanyang monitoring, monitoring kineme. Ayan. Pero wala siya listahan, girl. Automatic lang yun. Oo. Nagmo-monitor siya, pero wala siyang listahan. Kung sino ang minomonitor niya, hindi natin alam. Diba? Basta Girl, paano kaya yun? China vloggers. Pero paano ka mag-monitor kung wala kang listahan? Paano yun, girl? Bigyan mo nga ako ng cost. Girl, let's give them a benefit of the doubt. That requires a specific skill set. Only a National Security Council spokesperson can have. Punyeta, di ba? Parang, Jonathan, mag-monitor ka ng mga pro-China vloggers. Di ba ang next na question is, sino po yan? Wala tayong listahan. Basta mag-monitor ka lang. Kakaloka. So, ano? Wala nga Jonathan Malaya, no? Sarili niya. O yan na, balik na tayo. Nanumbalik ng ating 400,000 viewers. Charot. Joey, hello daw sa mga galing Tacloban. Ay, hello. Ayan. Ay, nandito pala si Mimi. Mimi Dicini. Hi, Mimi! Hello, Mimi. Tambay rin niya sa TikTok. Ano ka ngayon, Mimi? Hinahagard-hagard niyo ako noong February, no? O, asan kayo ngayon? Charot! Char lang. Anyway, so, ayun na nga, ang topic natin for tonight is gaano kadalas ang minsan. Oo. So, inunahan na nga natin ang ating unang pulutan. Para sa gabing ito. My God. Uminom pa naman ako tonight ng isang beer. Isa lang naman. Hindi kasi ako umiinom ng beer talaga kasi gluten. Alam mo yun? Parang nakaka-bloat. Anyway, so ang una namin pulutan ay si Congressman Dong Gonzales Jr. So ulitin ko yung tanong sa iyo, Joey, dahil nakapag-isip-isip ka na after a few minutes. Gaano kadalas ang minsan na narinig mo ang pangalang Congressman Dong Gonzales Jr.? Oo, minsan lang talaga. Minsan ko lang talaga siya narinig.
Minsan lang talaga. Nung nga, nung siya ay pumutak sa plenary at sinabi niya na nasaktan siya dahil sinabi ni PRRD na rotten ang House of Representative. And yun nga, so along with that sentiment, nag-resign siya bilang miyembro ng PDP Laban. Ayun. Kasi nga hindi na raw maganda ang kanyang pakiramdam na ang umaatake sa institusyon ay no other than former President Rodrigo Roa Duterte. Ayun. So yun, doon ko lang siya narinig ng bongga na ay, sino siya? Ganyan. Tapos, Parang congressman pala ang to. Congress, oo, at actually, medyo, because of that, di ba tinanggal rin eventually si GME at siya yung pinalit na senior deputy, Hmm. 'di ba? Ayun. So parang ay, malakas si Kuya, 'di ba? GMA levels, 'di ba? Yun yung shoe na kanyang i-fill in sa leadership ni House Speaker Martin Romualdez sa Kongreso. Yung space na ginawa for GMA, siya ang magte-take over noon, o 'di ba? Hindi nakakaloka. Pero ang nakakaloka girl, nung sinabi niya yung nasaktan ba siya or hindi niya nagustuhan? Nasaktan siya nung narinig niya. Ayun. Gusto mo marinig yung So, video niya sa plenary? sige, go, go, Ito, go, ito. go. Kasi ang ang nag-facilitate nun, si Edsel Lagman. So, yun. So, ito yung sabi niya. Teka. Ayan. Simulan natin sa simula-simula. Ayan. First, I felt bad regarding Mr. Chairman. I also would feel bad. The accusation Girl, that the House Chappy. is rotten. Chappy. O, isa pa. Ayan. Ready na kayo? Ready na? Ayan. Okay. Say this, Mr. Chairman, but when I heard the word rotten, I felt I also would feel that accusation that the House is rotten. We know his statement wasing a comic a leader of this country. I will answer the question of Congressman Obalbay, Congressman Rachel Lagman. But before I will answer your question, Mr. President of the PDP party, are you here? Mr. President, Congressman Alvarez, the one who uttered that our chairman from PDP Laban. Before I will answer, Chappy pa rin? Chappy pa rin? Ay, super chappy. O, sige Chappy. na. Sasabihin ko na lang yung sinabi niya. Okay. Wala na akong magagawa. Ayun. So, sabi niya, tinanong ni, sabi ni Congressman Gonzales, sabi niya, when I heard that the House of Representative was called rotten, I felt bad. So ngayon sabi ni Edsel Lagman, yes, who will not feel bad? I will feel bad also. But may we know kung sino yung nag-utter ng ng salita na yan. Was he a comic, a former leader? Keme, ganyan. And then ngayon, sabi ngayon ni Rep. Gonzales, well, before ko sabihin kung sino, I would just like to inform everyone na magre-resign na ako sa PDP Laban, kineme, ganyan. And so, the one who said
Sabing gano'n ni Gonzales, the one who said that the House of Representatives is a rotten institution is former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Yun yung sabi ngayon nito ni Gonzales. Okay. And then, kailan mo siya uli narinig? Anong pinalitan niya na si GMA? Ayun. Di ba? After niya, pinalitan niya na uli si GMA. So, syempre, di ba, parang hindi ka ba maaano doon? Sino tong gustong gawing kanang kamay ni Martin Romualdez? Kasi 'di ba, remember the position of senior deputy speaker was actually created for GMA. And now GMA was relieved from that position, and the one who took over is Representative Gonzales. So, ibig sabihin parang ay baka GMA levels itong si Kuya, ganyan. Si Representative. And so, like you, kasi nakita ko yung post mo kagabi, Sas. Nakita yung post mo kagabi na ang tawag dito na apparently meron pala itong mga projects si Rep Gonzales, 3 project sa Pampanga for the flood control system na nakuha ng kumpanya na binubuo ng kanyang family members. Ayun. Eto na yung dalas. Kasi pag ginugol mo na si Rep Gonzales, at tinype mo ang pangalan niya at project, Bex, ang dami niyang report. Ang daming news report sa kanya going as far back as September 2023. Na siya pala ay kinasuhan. Ng kanyang ng leader ng isang barangay sa Santo Cristo sa Mexico, Pampanga, specifically because of violating graft and corrupt practices. Eh nakakaloka kasi parang at ang daming parang ang daming nagko-connect yung mga statements ni PRRD about principle, yung rotten institution, ganyan, it's all coming together. Parang hala, Rep, meron ka palang pinapaimbestigahan ka pala because you got 3 projects, 3 contracts amounting to almost 612 million pesos. At ang gagawa, ang tatrabaho nitong mga kontratang ito ay kumpanya kung saan nandun ang buong family tree mo. 'Di ba? So, yun. So, nakakaloka kasi parang Rep Gonzales, gaano po kadalas ninyo ginagawa ito? Pero yun na nga, di ba? Mm-mm. So ang ibig sabihin, may nangyayari na rotten. Well, yes. Nag-check ako ng mga reaction ni Rep Gonzales tungkol dito sa sa mga kasong na isampa sa kanya. And all he said was that he's going to make a statement about it sa proper forum. So ibig sabihin, hindi siya nag-explain sa sambayan ng Pilipino, sasagot lang siya sa ombudsman or sa korte kung siya ay hihinga ng ng specific action, which I think is bullshit. 'Di ba? He owes explanation to the public. Ano po 'yan? Bakit po yung mga kontrata ninyo ay napunta sa mga kamag-anakan ninyo? And ang nakakaloka dito, Sas, it is a fund coming from Congress. It's a congressional fund na gagamitin para dito. Congressional fund ba talaga siya? That was yun yung mga sinasabi sa write-ups. Nandun sa mga balita, yun yung nakalagay doon. Ganon. And then, ang tatrabaho, DPWH. Kasi lahat naman ng
naman ng infra project, DPWH ang ano eh. Mhm. Ayun. Hindi kasi natin malalaman kasi hindi naman nila ni-release yung itemization ng amount paid to and expenses incurred for 2022, 2021, 2022, and 2023. 'Di ba? Sabi kanina So, anong ganap? DPWH, So, sabi ni anong Jim, ganap yan? So, anong ganap yan, girl? Nanonood ba si Harry Roque? Is he watching? Bakit may nag-Harry Roque? mm. Nandiyan Actually, ba si Harry Roque? nandito kanina si nandito kanina si Kap Nadaw eh. Nagko-comment siya dun sa content ko eh. Nakita ko in-interview mo rin siya Diba? kanina. Kaya nga, si Terence, Oo. yeah. In-interview ko siya, siya yung nag-file. So, ang sabi niya, meron talagang, ganun nga daw, ang ganun. Mm. So, what are we gonna do with it? Titindigan ba siya ng Kongreso? Ito ba ang mga bagay na titindigan ng Kongreso? Well, ang sagot kasi dito ni Rep Gonzales, sabi niya, hindi, sasagot lang ako sa proper forum. Hindi ko sasagutin yung mga yan na kineme-kineme, ganyan-ganyan. And dito na nagiging problematic kasi yung pag hindi natin alam yung mga kung paano ginagasta yung pera ng bayan, hindi natin alam yung mga for this specific project, according to some news reports, ang sabi, this is coming from congressional fund. So ito budget allocation siya ni Rep Gonzales, in which Paano siya magkakaroon ng budget allocation ng 600 million, girl? From what? laki. Paano mo masasabing hindi? Alam mo ba? Nakita mo ba yung payment incurred and expenses? Payment Girl, made and expenses incurred. MOOE lang naman yung nakikita natin. Hindi naman natin nakikita yung iba eh. Oo. Well, I don't know. Hindi ko alam kung papaano. Pero, Di ba? ang tanong, bakit siya yung idedemanda ni barangay captain, ni Captain Nadaw, kung hindi involved yung pera na minamanage niya? Girl, I don't know how the budget in Congress works. Diba? Dahil malaki nga siyang question mark yung Oo. budget sa Kongreso, di ba? Mm-mm. Ayun. So anyway, so ayun na nga. so yun nga, parang Go. ano yung hindi ba dapat at least kasi nadadrag rin yung pangalan ni Congressman Gonzales dito. Hindi ba dapat mag-explain siya sa tao na kung ano yung nature ng ano tong issue na to, involve rin yung family niya kasi apparently yung flood control system ay napanalunan ng company kung saan involve yung family niya, 'di ba? Ganon. Ay, nako. So ano na mangyayari? Mm. Yung Ano na mangyayari? I don't know. Eto nga yung ito yung parang nangangamoy na sunog na plastic. Kasi nga, 'di ba, the reason why galit na galit kayo or ayaw nyong ibigay yung confidential fund ni Inday Sara is because a lot of people would argue that it is a source of corruption, ganyan-ganyan. Hindi natin alam kasi parang hindi naman nakikita kung paano ginagasta, eme-eme, ganun. But for this one, it is supposed to be transparent. Alam natin dapat kung paano ginagasta. And well, according do sa complaint ni Kap Nadaw, ang tawag dito, ang allegation kasi galing yung fund sa niya galing yung fund sa kanya, sa allocation ni Governor Gonzales. So kung galing doon, dapat yung wala automatic disqualification kasi
SAS, kapag kunwari, sa yung opisina yon, papondahan ng opisina mo yon, pagkatapos ang mga bidders mo, kamag-anak, automatic disqualification yun eh. Dapat nga hindi sila makakasama sa choices at all eh. Ayun. Pero ang inaano ko kasi, girl, baka insertions lang daw yan or something. Actually, hindi talaga natin alam kasi ang gulo nung, what is exactly being funded, no? So, ano may PDAF uli ang ang Kongreso? Di ba? Teka, Girl, may PDAF ba uli ang Kongreso? yung sa 2020 na expenses incurred and payments made to, MOOE lang ba yun? Buong budget yun SAS. Alam ko, MOOE lang yun. Teka. Ano puntahan lang, ko. yung operations ng, maliit lang, girl, eh. Yung budget Yung nandun? na yan, Oo. ang umaabot nga lang ng 100 million, yung pinakamataas, or 170. Eh, ito nakakaloka, 600 million to, girl. Oo. MOE lang yan sa salary. Mm-mm. Teka, balikan nga natin. Or MOE lang yon, 'di ba? O ay, kamusta nga pala ang mga sabi ni Roldan, people power na. Hindi po alam nyo, hindi nagtatagumpay ang people power ng ganun-ganon. So yun ang eksena. Sabi ni Katz, hello Sas, hi Katz. Hello Attorney Trixie. Ayan, nanonood sa atin si Attorney Hi, Attorney Trixie. Trix. Hello po. Ayan. So, sino pa ba? Hindi, sabi naman daw ni Attorney Trixie, pwede naman daw, depende kung, as I understand yung live kanina ni Trixie, kung hindi siya involved doon sa pag-allocate ng pera, parang ganon. Kaso po, Attorney Trixie, sa niya sa distrito niya kasi binigay yung pera. Pagkatapos, sa distrito niya binigay yung pera, pagkatapos, kamag-anak niya yung kumuha ng project. So, parang ganun yung eksena. Wala kasi tayo ng copy ng kopya. Yun ang nakakaloka. Ng complaint, oo nga. Oo. Para makita natin yung facts of the situation. Diba? In-interview ko kanina yung nag-file ng complaint, si Terrence, girl. Oo, hindi ko natapos yung interview. So, ganun kadalas ang minsan. So, gaano kadalas ang minsan, guys? Oo. Nakakaloka. Kasi yun yung basahin mo nga yung kay Trixie. Basahin mo he nga was yung kay Trixie. involved in the decision making, pasok yun sa violation ng RA 3019. So ibig sabihin na Attorney Trix may lusot rin, posible ring magkaroon rin siya ng bonggang-bonggang lusot, Alam mo, dapat namang imbestiga niyan yung ethics ng Kongreso, pero usually kasi no Attorney Trixie, hindi sila naggaganyan sa Kongreso at sa Senado pag involved yung kasama nila. Kasi nga, di ba, para silang parang equal, emerald. Yun yung nakakaloka sa yun yung nakakaloka sa setup natin sa Kongreso at sa Senado. Wala silang hindi talaga umi-epekto yung mga ethics, Kemerut. Kasi nga, they don't really want, parang kasi ang trato nila sa isa't isa yung mga parang mga equal, parang, bakit mo ito try? I-equal lang naman tayo. Parang ganon. Tsaka nagpaprotektahan talaga, yung behavior talaga nila na, na parang it's the Sabi last nga thing
Ayan, ano sabi niya? Ano sabi niya? Ano? True Ethics. regarding ethics committee, sabi ni Oh, Attorney ayan. Chris. Wala talagang umuusad dyan sa ethics committee. Kaya Correct. kasi katulad sinabi na Attorney Trixie kanina, pakisamahan talaga yan sila dyan. Mm-mm. Yang sa Congress, no? So talagang I scratch your back, I scratch yours, parang ganyan. Oo. Collegial kasi ang ano. Can you imagine, may ethics committee pero hindi sila Kasi tinanong ko si Terence kanina, sabi niya, inilan nyo na ba yan sa Kongreso? Para maano, sabi niya, bakit ko naman, hindi naman yan uusad sa Kongreso, sabi ni Terence. Kasi nga, syempre, may Kasi baka kapit siya dun i-refer sa, ng baka i-refer ng, ganun ba yun mag-Attorney Tricks? Baka i-refer back po to Ethics Committee ng Congress, ng Ombudsman. di ba? So, mahirap talaga siya. Gayon pa man, he has to explain. Kasi galing sa Kongreso yung pera, pagkatapos dun sa distrito niya, yung fact na sa distrito niya naka-receive nung project, yung recipient Mm, ng project, at kamag-anak niya ang magsisipaggawaan ng project. mm, Diba? Parang, siguro baka maaaring malusutan niya yung kaso, posibleng malusutan niya yung kaso, pero hindi ba dapat mag-explain siya Sino? kung bakit? Si Gonzales, na bakit sa mga kamag-anak niya napunta yung kaano, 'di ba? Ayun na. Actually I think, hindi, I kung think, lawful ang I, pagkakuha ng mga kamag-anak niya ng mga projects na yun, mm, yun yung dapat na ina-explain ni Rep. Gonzales, 'di ba? yes, Mm. yes. Hindi, kasi it's a fact na talagang natanggap yun ng, um, what's this? Ano nga yun, Ng girl? AD Gonzales Construction. Yes, Oo. it's already a fact. Hindi na siya talaga, alam mo yun, hindi na siya kailangan establish. Ang linaw, Mm. nandun yung dokumento ng Mm. DPWH. Ang kailangan na lamang mapatunayan is, was this illegal? Pero on the Mm. surface, girl, on the surface, kasi syempre public trust yan eh. Mm. 'Di ba Attorney Trixie, ang pamantayan ng public trust, you don't need to be convicted of a crime. 'Di ba? Ayun nga kaso ayaw naman mag-explain ni Rep. Gonzales. And I think the least thing that he can do if let's say nakapagtayo sila ng China Wall while I mean yung tawag dito nakapagtayo sila ng yung sinasabi ni Attorney Trixie na kung hindi siya wala siya hindi siya part ng decision making para mapunta doon yung pera or whatsoever. They were Mm. able to effectively build a China Yeah. Wall na hindi siya involved dun sa decision making. At least Rep. Gonzales, the least thing that he can do is to tell us why it is legal. Yes. 'Di ba? 'Di Mm. ba? Kasi kamag-anak mo yung sa lugar mo, yung project, kamag-anak mo yung nakakuha ng project, o edi tell us why it is legal. 'Di ba? Mm. So, ayun na nga ang eksena. Mm. Paano na nga yan? Paano nga yan, girl? Paano yan, Attorney Trixie? Ano yung mga si Attorney Trixie? Hindi ko mabasa, girl. Ito OA sa R019. Anong OA yan? Ito pa, girl. ito pa Mm. na accepting Mm. or having any member or his family accept employment in a private enterprise which has pending official business with him during the pendency thereof or within 1 year after its termination. Ano ibig sabihin? Ang gulo? Ikaw nga magpaliwanag yan. Accepting or having member of his family employment in a private enterprise. Attorney Trixie, explain mo nga ito. Bakit ang batas Oo nga. natin parang Accept ka parang na, ginawa siya, Trix. parang ginawa siya ng mga lawyer para magkaroon ng loophole. Para ma-confuse tayo. Hindi yung tipong bawal ang kamag-anak na nasa, alam mo yung mga tipong dapat yung napaka-simple. Parang, bakit ang gulo nito? Kasi yung mga ganitong bagay, hindi ba dapat, question Attorney Trix,
hindi ang pinagbabawal po ba yung kasama siya sa decision making? Hindi po ba of by virtue of him being the congressman, at since yung project ay sa kanyang distrito, Mm. hindi po ba, whether or not siya ang nag-decide na mapunta doon ang pondo o hindi, hindi yun dapat Mm. napunta sa kamag-anak niya, Ayun na nga. 'di ba? Papaano yun? Oo. Hindi Di po ba ba? yung Ang gulo. existence na siya yung Naguguluhan ako. nag-o-occupy ng congressional seat doon sa kanyang distrito, that would automatically bar yung kanyang mga kamag-anak na kumuha ng project, Oo. Naguguluhan ako eh. diba? Ang gulo. Ano po ba ang sinasabi doon ng batas? Kung katulad ng dati yung congressman, yung nag-identify ng project, then graft yun. Oo, yun yung, yun yung, kung katulad ng dati, yung congressman, yung nag-identify ng project, then graft yun. Naloloka ako sa ano, girl. Oo. Sa kung paano inano yung batas. Mm. Parang it's meant to Oo. it's meant to set you free. Charot. Di ba yung yung dating Senador Franklin Drilon, yung Ungka flyover sa Iloilo, sa mga Mm. write-up sa mainstream media, ang sinasabi nila doon is that that fund came from Senator Drilon, former Senator Mm. Drilon. So ngayon, Mm. kaya nga nililink sa kanya yung doon yung issue na yun eh. So ngayon, what Mm. happened, dahil nagkaroon ng ng integrity issue yung construction nung flyover, nag-launch ng audit, ng construction audit, yung DPWH, para malaman kung bakit nagkamali or whatsoever, ganyan. But as far as my observation is concerned, hindi yun, while they are writing that the money came from Senator Drilon, he seemed to be shielded doon sa issue na bakit napondohan yung project na hindi, ako siguro may mga doon, may mga shield siya na mga legal shield siya na kaya hindi siya nadadamay. But the money, but in the mainstream media, it is imputed to the budget used to build that flyover is imputed to Senator Drilon. Yeah, yun ang Oo. nakakaloka eh. Oo. Parang, Di- ayun. I-invite ko si Trixie. Tingnan natin kung pwede siyang umakyat. Kasi Oo. parang pagod na siya kanina eh. Saka Oo. nasa labas si Trixie eh. Kaya Di ba dati nakakaloka. sa CDF, di naman pinupuna yung pera direct sa congressman. It is sent to the Mm. DPWH. Pero yung congressman ang mag-identify kung ano ang project na paggagamitan ng funds. Mm. Di pumupunta. Mm. Mm. Opo, di ba nga po, di ba attorney, bawal na yun? Kasi di ba Ading. supposedly wala ng kapangyarihan si legislator na mag-identify kung kaninong project siya mapupunta. So ano yan? Parang grabe yung loophole, no? Na Transparent yung budget kasi ng House of Representatives at saka ng Senate. Hindi tayo dapat nalilito di ba? yun na nga, nalilito nga tayo eh. Kasi di ba natin nakikita kung paano yung hatian? Di ba? Para ano ba? Saan naggaling yung pera? Hindi sabi ko 600 million. Paano ka nagka 600 million? Oo. 3 projects siya eh. 3 projects. So malamang iba-iba yung presyo nun kasi kung 3 kontrata eh. Girl, ang MOOE lang, saan nga nanggaling yun? Ang alam ko may MO. So, iba pa yung MOOE nila? Isang Bakla. source lang naman yung isang Bakla. source lang naman ng Ay, ayan
may sinasabi si Atty. Trixie. Ano ba yun? Bawal yung allocation for each congressman. Pero pag district nila, they have indirect say in the projects kasi sila yung nagmamaniobra para magkaganong projects. MOOE is for each office, sabi ni Atty. Ayun na Trixie. nga. So, meron silang MOOE, tapos, ano yung, may project. Girl, ang gulo, no? Alam mo, At ibig ito sabihin, yung, maraming the, sources of hindi, kasi maraming daluyan. if the budgeting is, actually, hindi ko talaga maintindihan bakit kailangan ka magkaroon ng say about the projects in your district. Diba? It has to be, dapat ano yan eh. It's supposed to be just about the executive. Pero ganun eh. Ganun yung tradition. Oo, Pero ganun. that's not, That's parang, not correct. hindi, parang Attorney Trixie, is it even in the Constitution? Nakasama yun sa trabaho ng congressman? Kasi ano raw, parang ang justification nila dyan bilang representante ng mga mamamayan sa distritong kanilang ginagalawan, mas alam daw nila kung ano ang pangangailangan ng kanilang mga constituents. So therefore, their opinion matters kung ano yung dapat na bigyan ng i-prioritize na project, infrastrukturang ipagawa, mga ganun. Tingin ko ganyan yung ano nila, ganyan yung ganyan yung tono ng justification nila, why they would have a say doon sa sa papagawa ng mga projects. To be fair, yung flood control system sa Pampanga, it is something that is needed naman talaga. Kailangan naman talaga yun. Yun nga lang. Oo. Ang nakakaloka nga lang, bakit yung pamilya niya yung nakatanggap? Oo. Bakit AD Gonzalez Construction Company yung nakakuha? Yung project sa power ng Congress over the purse. So if may build sila, if may build sila mag-fund, pero kakausapin na yung ahensya kung sino yung contractor. Pero yung contractor, ayun. Bakit ang kinausap ng DPWH yung kamag-anak niya Congress? Hindi, alam mo, inaano ko nga, nasa ano ba yan? Nasa constitution ba yan? Yung trabahong ganyan ng kongreso, ng congressman. Di ba? Is it in their, is it in their, kasi, ang nakakaloka, edi sila na parang pinakamakapangyarihang institution, girl, pagdating sa kaperahan. Oo. Totoo. Di ba? Kasi sila nag-a-approve ng pera ng iba. So, para pwede sabihin na, hindi namin to i-approve kung hindi mo kami. So, there is something wrong. Girl. Di ba? Parang, ang sama sa panlasa, alam ko naman, hindi ko naman ito mababago, no? Parang, gusto ko lang magreklamo dahil bored ako ngayong gabing ito. Charot. So, sabi ko nga, di ba, guys, napanood niyo ba yung interview ko with Ed Linggau and sino nga yung babae? Marites. Oo, napanood ko, tinapos ko kagabi. Anong pangalan niya? Anong pangalan niya? Pangalan nung mahaba kasi, tapos parang aristokrata yung pangalan. Oo nga. Sino ba yung co-host ni Ed Linggau? Di ba? Sabi niya, kinredit niya ako. Sabi ko, don't credit me. Di ba sabi ko, actually si Solita Monsod ang i-credit dyan na nagsulat siya niyan before. Tapos sabi niya, ano sa tingin mo, babago ba to? Sabi ko, well, mas matagal na kayong komentarista sa akin. Are you pessimistic or optimistic? Oo nga. Kasi nga, di ba, and Ed Linggau rightfully said na, ang tagal na nito for 36 years or something, or more than, tas na-swept under the rug. Pero yun na nga, na parang, kasi sa akin malinaw ang trabaho ng executive department. At alam mo kung saan mo sila titirahin. Alam mo you know when they are overstepping the line. Pero yung mga congressman at senador, you don't know.
Totoo. Yung ano, ang lawak ng latitude nila sa Yes. kanilang mundong ginagalawan. And yung ano, yung kasabihan na buwaya yung mga nasa legislature, yung mga congressman at saka mga hindi naman bago yan na narinig ninyo eh, 'di ba? Kaso nga lang kasi parang I don't think na parang it reached the conversation na inuusisa talaga ng ano no, ng tao or lumalakas yung public discourse dun sa pag-uusisa kung ano exactly yung ginagawa nila doon. Kasi alam mo, kanina nga dinner, pinag-uusapan namin yan sa ano dinner table. Naalala mo yung Reso 10 ni Ping Lacson. Eh di ba si Ping Lacson, he was portrayed as someone na Mr. Clean, ganyan-ganyan. And what is the effect of Resolution 10? Basically, nilinyahan niya si COA na, oy COA, magsi-system of certification kami ha, pagkatapos you cannot go beyond that. Di ba ganun yung effect ng resolution number 10 eh, di ba? Ay, system of certification na kami ha. Na-maintain yung Oo. practice. Oo, na parang, oy, eto na kami ha, ito na kami, as in, cast in stone na ito, kami ay, since naging tradisyon naman namin to for the longest time, eh ganito na talaga ang gagawin namin dito sa, ganito na talaga ang gagawin namin sa legislature. System of certification na. So, deserve namin to kasi yung mga ginagawa namin ay special. Di ba? Ganun, basically, ganun yung sinasabi ng Reso 10. So, ngayon, ang 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 effect is hindi mabusisi ni COA yung kanilang gastusin beyond system of certification. 'Di ba? At Ngayon, hindi rin nila mabusisi kasi nga sila rin nag-a-approve ng budget ng COA. Kasi correct me if I'm wrong, no, kung nandito pa si Atty. Tixie, walang automatic appropriation ang ang COA. COA. Mm. Alam ko ilan lang alam ko may mga automatic appropriation. Oo. And ano, yung Pero time siya na wala. yun, si Ping Lacson was considered as someone who is Mr. Clean, hindi tumatanggap ng pork barrel, 'di ba? 'Di ba ganun yung ano niya? Ganun yung image niya. And yet siya Oy, yung let's all welcome may nabuhay si Franco Mabanta. hello. Hello. Sir Franco Mabanta, nakakaloka. Binabasa ko parati mga post niya nung bata pa ako. Nung bata pa ako. Oo nga ba kaya mag-post ni ano, ni Franco May Mabanta? sinasabi si Atty. Trixie. Basahin mo, girl. At hindi ko mabasa. Bawal bawasan ng budget. ng budget ng COA because it is a constitutional body, sabi ni Attorney Trix. So may automatic appropriation ng COA na magkano? Ayun. So, kumbaga parang hindi pwedeng bulihin yung COA na, hindi kayo, babawasan, liliitan namin yung budget. It cannot paralyze. Pero, pwede niyang hindi dagdagan yung budget para dumami yung tao. Oo. Ayun. So, pero yung ang gusto kong i-point doon kasi nung time na yon, major ano kasi siya parang I mean, parang major budol kasi siya Kasi gawin mo, yung nag-sponsor ng ano. Nagsagot na si Atty. Tixie. Sabi niya, hindi dagdagan. pwedeng hindi dagdagan. That's doon sila ngayon. Yun yung, andun yung leverage nila. Eto, Atty. Trixie since lawyer ka, di ba, merong prinsipyo na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Ngayon, pwedeng indirectly, ma-paralyze sila pag hindi mo dinagdagan yung budget kasi hindi sila makakapag-hire ng mga tao. And in consequence, mapaparalyze sila. Katulad nga nung na sinabi ni Congresswoman Kimbo na anuhin naman natin yung COA kasi kulang sila ng mga tao, etc. Di ba ang solution doon is magdagdag ka ng tao. Para makapagdagdag ka ng tao, kailangan mo magkaroon ng additional allocation. Pero dahil hindi ka
dahil nga it's allowed na hindi sila magdagdag, 'di ba? It's allowed na hindi sila magdagdag. Indirectly, they are paralyzing the work of COA kasi hindi nila dinadagdag yung budget para yung trabaho ng COA is Para mahirapan sila mag-audit. iba. Nagets mo ba? Nagets nyo ba mga kababayan ko? Mga kababayan ko, Sige na nga, gusto okay ko na lang yan. Pagod malaman na yun. ako, yung sabi ng auditor. Okay na yan. Ano ba? Pagod na Ay. ako. Nandito si si Terence. Terence, akyat kay invite kita. Ayan. Invite ko si Ayan na si Terence. Tap. Ayan na, Ayun. Terence. Asa na si Terence? Terence. Oh. Ay, Terence, nasan ka? Hindi kita ma-invite. Hindi ko ma-invite si Terence. Terence, mag-request ka umakyat. Balikan ko lang sa yung yung kay Ping. Yung 'di ba yung parang siya yung nag-sponsor nung Reso 10. Kasi 'di ba nung time na yun, tingnan mo ang laking kabalbalan nung Reso 10. Pero ang public conversation kasi magtatapos na, uy, si Ping Lacson, ano yan, hindi yan tumanggap ng pork barrel. Ganyan. So parang, 'di ba yung yung kahit yung Reso 10, Wow, mali pala yung ibang Terence pala yan. Puta. ano ba? Ito naman kasi si biological woman eh. Nagulat siya. Ba't ako ini-invite? Ano ba? Ayun. Terence, ako na lang lagi. Terence na daw. Ano ka ba? Ay, Napaw. Terence Napaw. Kaloka. Ayun. So, parang yung parang hindi na siya nabusisi kasi yung public image noon ni Senator Ping Lacson, he was being portrayed as someone na Mr. Clean, hindi tumatanggap ng PDAF. So therefore, kung ano yung pinupush niya, well, madali para sa parang maganda siyang strategy for public discourse. Nagkaroon ng na nare-repel yung conversation kasi parang di ba si Ping Lacson ganito naman siya. Ayun. Naka-mute ka, Sas. Pero yun na nga, di ba? What you cannot do directly, you cannot do indirectly. So, I'm pretty sure, I don't know if this will fly in court. Ang COA, as according to Trixie, hindi siya allowed na bawasan ang budget. Kasi, mapaparalyze siya pag binawasan mo yung budget. Pero, it can also be true na mapaparalyze ang work ng COA pag hindi mo dadagdagan yung budget. Yung budget. Correct. So, ibig sabihin, you are doing indirectly what you cannot do directly. Pero bottom line dito kasi is, katulad ng tanong sa akin ni Ed Linggao, sa tingin mo mababago to? So, parang, alam mo yun, so, can you imagine you have the power of the purse, and then, you parang indirectly, you also have the power na parang in-extend mo yung power of the purse, the power to actually prevent you being audited. True. Which is, parang, Nino, di ba parang ganyan? Yung pag nag-iisip ka, di ba? Nino. Oo. Talaga nila grabe yung play nila dun sa na yun dun sa yung play nila doon sa na ma-maintain yung ganong system. And tawag dito yung it set the stage for the institution to be more abusive, 'di ba? Lalo na sa power nila. Biruin mo,
alam mo yon yung naging ano na eh, yung naging space na yon, naging pulpito na yon para ano sila, magpaka-righteous, ganyan-ganyan, makapag ano na, maningil-ningil ng kung ano-ano sa ibang government official without them having any responsibility and having any accountability dun sa sarili nilang paggasta. Ayun. Hi, Adrian. Nandiyan si Adrian. Ano raw siya, kumakain raw siya ng Egyptian ensaymada sa kanyang porch. Hindi, pero ayun na nga, 'di ba? Ang hirap ng kalagayan na iisipin mo, how do you change this, 'di ba? Na kasi it's either we just accept things as they are and then we just enjoy the show Oo. or we actually something must be done, no? Mm. Kasi nga ngayon pupunta ngayon tayo dun sa usapin na ano yun, tiwala na lang tayo sa mga Oo. sa mga senador at congressman Oo. na magbabago yung kanilang patakaran, babaguhin nila yung kanilang patakaran at magiging honest sila. Kasi if we just trust senators and congressmen to be honest, bakit nila naging deserve na pagkatiwalaan din natin sila ng True. ganong ng ganon, di ba? Na parang, Mm. kasi nga, paano yan? Oo. Ako, naniniwala ako na merong lalabas na mga super patriotic lawyers and can establish a proper case against Mm. against this system and question it before the proper authority. Naniniwala talaga ako meron talaga. It may take some time, pero naniniwala talaga ako na merong mga patriotic lawyers na na magko-question yan sa proper forum. In Yung fact, mga tipong buwis buhay, Oo. mga buwis buhay Yung mga lawyers, oo. buhay lawyers, ganyan. Kasi nagawa naman na to nung sa DAP-PDAP PDAF, ganyan. PDAF, Oo. mm. Nagawa naman na to doon. So I think there are patriotic lawyers who can build proper case para questionin tong sistema na to sa proper forum. Yun yung first. Ay, Yung Nestor, mm si yung Nestor Tuason, isa siyang auditor dati sa State of California. hello po Sir Nestor. Ayun. Nestor, And then gusto mo umakyat para tanungin ka namin about sa patakaran sa United States. mm, I-invite ko siya, mm. Nestor. Okay, and then, And then go. yun, so parang yun yung first na way in Ay, order to shake the system. And hindi ko then, siya ma-invite. oo. And then yung number two is to really raise our voice, talagang dapat araw-araw talaga tanungin natin tong mga to. Pagkatapos hindi tayo pwedeng mag-usap ng bagong issue. Pag-usapan muna natin to. Ganyan na anuhin muna natin. Kalampagin talaga natin sila ng bonggang-bongga. And ako, I do not mind kahit ano kang galing na political spectrum. Pero kung yung concern mo is about how the public funds in the legislature is being spent. Kung concerned ka sa ganong bagay, wala akong pakialam kahit anong kulay ka. Pwede tayong magsama-sama at kalampagin natin yung legislature to challenge the existing system of certification sa Kongreso at saka sa Senado. So, sa number two, tingin ko, we can shake the system by really raising our voice. And then third, alam mo yan, parang tingin ko parang the only way that we can really shake the system and turn it around is to, yun na nga, change the system. Ayan. Change the system altogether. It's not working na eh. 'Di ba? Naka-mute ka, Sas. Andito na raw si Captain Terence. Hindi. Sabihin mo sa kanya, mag-request siyang umakyat. Mm. Oo, Go na kasi hindi ko ako. siya makita eh. Ingat po, Habang flight to Attorney Trix. Bon voyage, Ingat po, Attorney Attorney Trix. Tricks. Oh, ayun na nga. Mag-request kayong umakyat. Pakiclick yung, ano ba yan? May makikita kayo sa baba na Emerald.
Yung Na-request dalawang doon. tao. Oo. Mm. Ayun. Hindi ko kasi makita yung pangalan ninyo sa pwede kong So, i-invite eh. oo. So, ikaw, Sas, tingin mo, how are we going to solve the problem that is the legislature? Ha? Ako How do we talaga, solve the problem ay, that we ito na have? si Terence. Oo. Ito na yung tamang Terence. Ito na siya. Ito na yung tamang Terence, mga bakla Oo. kayo. Ay, ayan na ang tamang Terence. Kasi ang Okay. ingay kanina eh. Yan. Ayan. Ayan si Kat. Good evening po. Oo. Good evening. Kayo po yung pinangalanan po ng mainstream media na ABC leader ng Mexico na village chief ng Santo Cristo. Tama po ba? Tama po, ma'am. Ayun. So siya ang nag-file ng complaint against Rep. Gonzales Tama sa po. ombudsman. Ay, Maricar, gusto mo umakyat? Nandyan daw kasi si Maricar. Maricar, akyat ka para marami mag-interview dito kay Kapitan. Kasi nauubusan ako ng bala eh. Sabi, ang ingay kasi kanina naguguluhan ako, Maricar. Maricar, umakyat ka. Ikaw muna mag-interview, girl. Ikaw muna mag-interview, go. Ay, ano po, maaari niyo po bang i-describe yung laman ng inyong complaint against Rep. Gonzales? Ano po ba yung pwede niyo i-share po doon sa complaint na yon, at pakibuod po yung complaint para po sa mga nanonood ngayong gabing ito. Bali, yung pong nilalaman ng aking complaint kay Congressman Dong sa ombudsman, yun yung flood control project niya dito sa Mexico, Pampanga. Yun yung 611.57 million pesos. Yun po yung idinimanda ko po laban sa kanya, sa kanyang pamilya. Ito po yung flood control, yung meron silang seat file na binabaon para yung flood control meron mag-hold doon sa control ng dike, no, para yung kababayan namin dito sa Mexico safe po sila, lalo na pagdating po ng tag-ulan, yung mga baha, no, pero awa ng Diyos po hindi man tumagal yung project, sira-sira na yung naunang nagawa. Yes, ma'am. Sirang-sira na po. Actually, ako po yung mismo nagpunta doon sa site na kumuha ako ng video doon, na nag-picture ako doon. At yun ang pinunta ko doon para makita ko talaga kung totoo o hindi. Kasi actually, meron mga seat file na binaon doon na dapat 6 meters po yun para matibay yung flood control or yung dike. Ang nangyari, putol-putol po yung mga seat file. Opo. Imbes na 6 meters, ginawang 3 meters lang. Opo. Di ba po 3 project po yun? So yung Opo. 3 project po na yun, may idea po ba kayo kung anong mga taon po siya kinonstruct? Sorry, ngayon 2022 tsaka 2023 lang po yan. Ay, so bago lang siya. Yes. Sira na. Wait lang, Kap. So yung mga nagawa, ngayon lang din yung 2022, 2023. Yes, ma'am. So sira na rin siya? Yung 1 year pa lang? Wala nagawa, pang 1 year? yung unang nagawa, sira na po. Sira na yung flood Kailan control. ginawa yan? 2022. Kailan ginawa yan? Yes. Tibay kasi yung pagkakagawa. Kaya sira. Sandali. Ano ba yun? Naguluhan ako doon, Kapa. Wala pang 1 year, nasira na yung flood control. Ganun katibay yung ginawa nila, ma'am. OMG. Grabe naman. Yeah. Parang ano to parang meron akong alam na ganyan. Papadalan ko po kayo ng mga videos at saka mga picture. Isa nyo niya nga dyan kay Joey kasi hindi ko minsan natatanggap yung mga videos. Yung mga video. Yes. Pero sandali, dyan actually, ang pwedeng imbestigahan ng Kongreso is yung kasi hindi naman si Congressman Gonzales pa rin ba ang namumuno ng construction company? Yes, ma'am. Buong pamilya po niya. Isang city Wait. councilor, isang provincial board member,
isang kapatid niya na retired teacher, tsaka yung dalawang pang anak niya. Anak, oo. O, 4 na anak, isang kapatid. Kaya Ito sabi ko nga talagang, sa ito talagang kumpletong family tree, Joey, no? Sinasabi ko yung family tree niya nandun sa kumpanya. Hindi ka na, Bex, di ba? mahihirapang hanapin. Merong conflict of Oo. interest yan, di ba? Na Ayun. yung isang public official o isang opisyal ng gobyerno hindi dapat sumasali sa anumang kontrata sa gobyerno. Oo. Kasi meron nga siyang conflict of Kasi ano siya interest. to be fair ha, kasi hindi to masyadong napag-uusapan last month kasi iba yung maingay na usapan noon eh. Correct. But there were several mainstream media reports basically describing kung ano yung sinasabi ni Kap dito, no? Naghanap ako ng mga ng mga articles talking about this. Pagkatapos yung mga reports, yun yung kung ano yung sinasabi ni Kap, no? Nandun yun rin naman yung mga naglalabasan na ganun nga yung situation. Although Kap, ah kasi parang sa mga news report kasi parang ang sinasabi nagkuntsabahan daw ang si Rep Gonzales at ang DPWH upang mapunta ang project sa mga kamag-anak. Actually, ma'am, hindi ko sinasabing nagkutsabahan sila. Pero malinaw na malinaw, di ba? Bakit sa kanya na-award? Halos lahat ng project na naiuwi niya dito sa distrito namin. Di ba? Bakit kay Congressman or bakit sa ADG Gonzales? Bakit hindi sa iba? Di ba? Oo. Kung sa Hindi, ang tanong ko, Kap, itong construction company niya, meron ba talaga silang experience, sterling experience, na nagpagawa ng effective na flood control project? Or is this their first time to do it? sabi ko nga doon sa mga ibang interview, marami na po silang nagawang flood control. No? Okay. Meron sa Bacolor, San Fernando, Santa Ana, Arayat, at dito sa Mexico, ma'am. Oo. At kamusta naman yung ibang flood control nila? Gawa ng Diyos, halos sira. Actually, yung Lahat? isa nga, Lahat? halos po sira. Imagine, yung isa, kailan lang, naging issue na rin dito sa Pampanga. May San Simon exit, no? Yes, ma'am, malapit po doon. Oo. Nakakaloka yun sa First time po naipit Bakit? nangyari yan. Yes. Bakit? Imagine kung pupunta ka ng Manila, baha po dyan. Nagbaha yung San Simon exit. Yung Yes. malapit sa San Simon exit, hindi mismo doon. Nagbaha. Dex, mga 6 na oras, 8 hours yung mga Correct. tao na traffic. Totoo. Bago ka Hinihintay makarating ng bumaba Manila. kasi walang makadaan. So, sandali, Wala. sino gumawa ng flood control doon? Hindi, malayo po yung flood control doon. Ah. Kaya lang, yun ang epekto ng yan ng mga pagbaha dito. 'Di ba? Kung maganda naman yung pagkakagawa ng flood control, bakit kami bababahin dito, 'di ba? So, yan lang yung sinasabi na talagang mahina. Sandali ka pa, gusto ko lang matanong, no? Anong itsura ng flood control nila? Kung nakakita Dike-dike lang? Dike. Meron siyang tawag dito, para meron siyang gate valve na pagka malaki yung tubig, pwede gusto mo mag-ipon ng tubig, pwede mo i-controlin yun. Or pagka naman kailangan ng tubig, mag-i-imbak sila doon kasi ano siya flood control or dam. Ganun po siya. O kamusta naman yung dam? Kung ang ginawang dam, sira na siya. Ayun na nga, Kap, ang tinatanong ko, kung ano ba yung kasi nga, pag mga ganyang project, ng mga ganyang buwis buhay, ng mga project, Joey, no? Dapat ang gagawang construction company dyan, talagang merong mahabang experience. Correct. At proven experience sa paggawa kasi nga, ang mangyayari niyan, masisira lang siya every time. At ang mangyayari, magbabayad ka lang ng magbabayad uli. Kailangan talaga yung either kahit pumunta ka sa mas mahal, parang ano yan, di ba, na halimbawa, bibili ka ng sapatos, di ba? Anong mas pipiliin mo? Yung sapatos na mahal, pero maglalast sa iyo yan ng 30 years, or bibili ka ng sapatos na mura, pero papalitan mo siya every 2 years. Parang ganun, parang ganun yan, di ba? So, ito bang flood control diyan, Kapitan? Anong equivalent niya? Louis Vuitton or
Parang ano eh, no? Louis Vuitton or yung mga disposable na H&M bag? Malamang disposable po, no? Kasi halos yung mga ginagawa nilang project dito, 3 years lang ang inaayos na ulit or 2 years lang inaayos na ulit. 2 Imagine, years. imagine natin yun, di ba? Kung Kasi, talagang maganda yung pagkakagawa, kung may quality talaga, di ba? Dapat hindi madaling masira. Dapat nagtatagal sila. yes, dapat talaga magtatagal kasi ako tumira ako sa Netherlands. Ang flood control system nila doon, Kapitan, 1953 pa. Ganun. Dito, hindi Nandun, pwede. nandun pa rin. Ito, ano lang, several months Dito, hindi ago. pwede dito yan. Hindi sila kikita. Imagine ma'am, yung mga seat pile na binabaon dito, dapat 6 meters yung haba. No? Pero Ay, hinati nila sa 2 para oo. makatipid yung nangongontrata, para mas marami yung kita nila. Ano, yung mga viewers namin dito, kung gusto nyo magtanong kay Scap, gusto nyo umakyat, mag-request lang kayo para Oo. matanong nyo siya Para directly. matanong na O, natin siya. Joey, may tanong ka? Go. May matawagan natin si Congressman Dong dito para makasagot siya. Diba? O yung mga anak niya. Ayaw nga niya sumagot sa iyo, sa amin pa kaya. Yun ang problema. Oo. Kasi marami namang taga-media na tumatawag sa kanila, ang sagot lang nila, pagka nakatanggap na sila nung kopya nung reklamo ko, doon pa lang sila sasagot. Oo. Ay, Lamang sa yun nga yun, 2026 na sila makakatanggap. yun nga Kap, yung mga nakita ko rin na press release niya. Sabi niya, I will only answer ganyan-ganyan. Correct. ganyan. Actually, mayroon ako nababasa mga text niya, tinatawagan siya. Sabi niya, pagka nakareceive na siya ng kopya, doon na lang siya sasagot. Malamang sa 2026 makaka-receive na siya. Actually, baka ano na, pag na-re-elect siya ulit. Hindi na siya marire-elect, ma'am. Bakit? Promise. Last na niya. Tapos na siya. Ay, Ang ilalaban niya yung anak niya. oh. So may Yan, ginugol maiwan na siya yun. napapalit. Yung anak Eh, niya. para tuloy yung flood control. Ayan, may mga gustong umakyat. Baka gusto nito magtanong. Para Ayan, tuloy-tuloy yung si kita. Mami Laika. Si Mami Laika. Hi, Mami Laika. Hi, hindi ako mapakali, napaakyat ako. Ayan, sige, go na. Pero Ganun. Kap, good evening po. Yung Good project na to, ang sponsor, sino? National government o... Congressional fund po yan. Congress, galing sa Congress. Alam naman natin sila, meron silang pondo na malaki. Kaya nakakapag-uwi sila ng project dito sa distrito nila o sa distrito namin. Ang kainaman nga lang naman, siya yung kumuha ng pondo at siya yung nagtrabaho. So, congressional project siya. Congressional fund. Opo, Tapos, tama. binigay mo, congressional project, tapos naibigay sa distrito ng isang congressman, na yung gagawa is yung pamilya din niya. Yung kumpanya nila. Di ba? Sorry pero parang, actually, kahit nga halimbawa hindi congressional project yan, kahit halimbawa yung project ng national government, halimbawa tapos naghanap ng yung project na to is natapat din sa distrito na yan, halimbawa sa Pampanga. Tapos kukuha ka ng contractor, as much as possible, hindi mo ibibigay dun sa nakaupo Correct. na congressman na lugar na yun kasi parang Conflict medyo of interest po yan. conflict of interest, unethical, Oo, tama. nakakadiri. Mas Ano mainam dun, siguro, Laika? ma'am. No? May automatic disqualification. Actually, yun rin yung gusto ko i-verify sana kay Attorney Trix a while ago. May automatic kasi parang ang question is, will that automatically disqualify yung company ni Congressman Gonzales because of the fact na distrito niya yon, pagkatapos kamag-anak niya yung tama, di ba po, distrito niya yon, ano? Distrito, ma'am.
Distrito Tama. niya yun. Third district Distrito po ng niya yun. Pagkatas Pampanga. kamag-anak niya yung nagkuha ng project. Sila As far as I can mismo. remember ha, hahanapin ko pa yung provision na yun. As far as I can remember, alam ko bawal yun eh. Bawal po Automatic, talaga. automatic disqualification talaga yun eh. Yes. So ngayon, pero on the other hand, meron din kasing mga usap-usapan na kung yun kasing budget na yon ay binigay sa Pampanga at wala naman talaga sa distrito ni Rep Gonzales at he has nothing to do with the he has nothing to do with the procurement, with the bidding, with the ganun ganyan. Wala rin siyang kinalaman sa decision making na mapondohan yung proyektong iyon, ay baka magkaroon siya ng lusot, ganon. Opo, alam ko po yan. Kaso nga lang, ang tanong kasi, hindi kasi pinapansin ni Rep Gonzales eh. Yun yung problem. Kaya parang ang ano ko dito, ang pinaka-question ko dito is, at this point, because public fund is the one that is the use of the public funds, especially yung nangontrata para sa paggamit nitong public fund na ito, ang nako-question, the least Rep Gonzales could do is to tell us bakit legal na mapasakamay ng mga kamag-anak niya ang project na yun. Diba? Mas mainam po siguro. Matanong natin yung taga DPWH na yung back member nila. Bakit sa kanila yung award yan? Diba? Bakit legal? Bakit siya yung Hindi, ako talaga is, actually, hindi ko na kailangan magpa-bidding dyan eh. Ba't ako magpapabidding? Dapat pipili. Kasi ano to flood control. Kaya gusto mo nga ng flood control dahil ano to eh, buwis buhay ito eh. So, kailangan pag mga ganitong project, dapat alam mo, siguro naman hindi naman siguro kaila sa mga tao, no? Sa pag ikaw nasa construction ka, alam mo na kagad kung sino yung mga kumpanya na magaling talaga, may proven experience sa flood control. Tapos ipa-Swiss challenge mo na lang yung project. Yung isang halimbawa, ito talaga meron talagang proven experience, ito yung offer niya. Ngayon, kung may gustong tumumbas dyan, they can do that kasi like ito si Gonzales, anong experience? Who are they? Hindi naman kasi ganun karami yung mga construction company na may experience sa flood control eh. Yes, exactly. Kasi nga, na parang this is the kind of project that you don't want to give to an amateur or yung meron lang construction project na ano bang kino-construct nila before? Ano ba kino-construct ba nila before? Actually, Congressman? Dito halos lahat ng project sa 3rd district, sila yung gumagawa. Sila yung sa kanila na award. Lahat ng government project? Merong mga covered court, merong mga school, merong mga daan. Marami. Kita nyo na. So, general construction sila. Yes, kapitan. Pag general construction, ibig sabihin, wala kang specialization. Pag wala kang ito kasing flood control project na to, this is a kind of construction that needs specialization. Kasi kung school building, hello naman, parang it's a very basic, di ba, it's a very basic construction, no? Tama. Pero pagdating ng flood control, you cannot give it to someone na meron lang general experience in construction because this is a very different kind of May experience nga daw sabi ni Kap kanina. Di ba siya rin yung gumawa ng mga flood control na sira-sira? Yeah, pero yun na nga. Ang iba kasing experience, meron siyang, para siyang parang practice lang yan eh. Para ka lang, alam mo yun na hindi mo siya ibibigay sa amateur. Kasi nga, this is dapat mga pang masters eh. Alam mo yun, may mga pang PhD. May mga pang PhD dapat to sa flood control eh. Di ba? Kasi kaya ka nga gusto mo magpo-flood control dahil parang pang matagalan ito eh. Dahil nga, alam mo naman, yung kalaban mo is force of nature.
So, Correct. dapat kailangan talaga matibay talaga ito. Bakit mo ibibigay sa gumagawa lang ng school building? Pero, Ang hirap, ang sas, Ikaw, Mami ako Laika. sa tanong ko kay Kap, dumaan ba to sa bidding? Kumbaga, Ah, may SOC sabi, yan. sabi nga po ng taga DPWH, dumaan naman daw po sa masusing sa masusing bidding process. Yun ang sabi ng taga back member ng DPWH. Para kasing imposibleng wala silang makuha dyan sa area na magaling na magaling. Sila lang ba talaga yung magaling? Parang imposible. Sila siguro Lalo yung na yung, kaya, lalo na yung flood control. Magaling. maraming Yung flood contractor control, dito na magagaling, no? Meron AAA na di ba? Pero bakit sa kanila? Bakit kay Oo. Congressman Dong na alam naman natin na kung siya yung gagawa, merong conflict of interest. Kasi congressional fund yan. And yet, sila yung gagawa ng pondo, Oo. project, di ba? Dapat nga automatic disqualified na siya kasi nga, Oo. distrito niya pagkatapos, dun rin yung Sabi, Hindi, sabi nga, Kap, may tanong ako.